na eh, panibagong ano naman, move on na naman tayo sa panibagong tutulungan natin. Kina Dara, Erica, at yung mga bagong tutulungan natin, saka yung mga dati pang naka-line up. And thank you din na nandito na ulit si Kuya Brooks at masaya ako na parang okay na sila nila Kuya Bal at Tita Edna. Sana ay huwag na maulit yung mga issues nila mga kakamag-anak. Yun lang. Papayak ako. halos walang-wala kami. Halos sa light-light na kami ng ibang tao na parang sabihin walang mararating. Ganun. Siyempre, isa po sa pinagpapasalamat ko kay Lord yung nag-birthday ako, nakasama ko kayo. Siyempre. Si Paz, kalahin mo yan. Idol lang namin to dati eh. Nung mga bata pa kami. Narating ko yung hindi ko pa nararating ay sa YouTube, first time. Oo, thank you Lord. Oo, na hindi ko inaakalan mararating ko yun ay. Ayan, salamat Lord dahil binigyan nyo ng pag-asa ang buhay ko. Yan. Dahil sa Kanya, itinawid nyo yung landas ko na talagang hindi ko nararamdaman, hindi ko naranasan yung buhay na ganito dapat na dati ipangarap ko lang. Gusto ko rin na ma-surprise sa visit o ma-meet yung anak ko kasi na-miss ko ilang years na po. Sa awit, itataas ang langit tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Itaas sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, dahilan mo'y di mapapantayan. Tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Itaas sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, dahilan mo'y di mapapantayan. Lord, salamat po sa umagang ito. Muli kami po ay lumalapit. Nagpapakumbaba, nagpapasalamat Lord sa lahat ng aming natatanggap na biyaya. Tunay nga Panginoon na Ikaw ay karapat-dapat tumanggap ng papuri at pagsamba Panginoon. Ang buhay namin na hiram Panginoon sa iyo. Yes, One Lord. day kami Lord ay magsusulit sa lahat ng aming ginagawa, sinasabi, ang aming pamumuhay. Lord God, kung paano namin pinahalagahan ang iyong anak na si Jesus sa aming buhay. Lord, kung paano namin inuuna ang iyong kingdom bago ang iba. Lord God, hindi na kami dapat nabubuhay para lamang sa aming sarili, kundi Lord God, para sa iyo na sa amin ay minsan, Lord, namatay dahil sa iyong pagmamahal po sa amin. Lord, pinupuri ka namin muli sa umagang ito. In Jesus' name, Amen. Amen. Isang bagay na gusto mong ipagpasalamat sa Diyos sa umagang ito. Siyempre, ang unang pinagpapasalamat ko kay Lord ay yung panibagong taon na ibinigay niya. Siyempre, isa po sa pinagpapasalamat ko kay Lord yung nag-birthday ako, nakasama ko kayo. Si Paz, kalahin mo yan. Idol lang namin to dati eh. Nung mga bata pa kami. Uy, saka siyempre, salamat kay Kalinga Prab, may pang-basketball na ako. Siyempre, salamat din talaga kay Lord sa safety. Sobrang underrated siya pero sobrang napakalaking bagay dun sa sa araw-araw. Yung safety, yung health ng family ko, health nating lahat kasi ang dami ngayong nagkakasakit talaga, diba? Sobrang pero pinapalakas tayo ni Lord para dun sa mission natin araw-araw. Thank you kay Lord. Salamat talaga tayo sa Diyos. Salamat naman ako sa Diyos na ito yung 2 weeks na last 2 weeks na sobra na yung saya na family ko.
saan kami narating, galing kami Manila, sa lahat. Salamat sa Diyos para yung nalakad namin, sobrang safe kami narating. Sobrang saya yung bata. Pero dahil kay Kalingap Rab din yun kasi siya naman tulong sa amin. Kaya salamat din kay Kuya Rab, tsaka kay Kuya Bal, tsaka kay Ate Edna dahil sa kanila na nangyari sa buhay namin lahat. Kaya yun lang po, maraming salamat na safe po kami. Morning po siyempre ang ipapasalamat ko narating ko yung hindi ko pa nararating ay sa YouTube first time. Thank you Lord. Na hindi ko inaakalan mararating ko yun ay. At siyempre salamat sa K-Boys. Thank you po kay Kalingap Rab. Kung wala kayo hindi ko yung mararating. At kay Lord, thank you po. Sa araw-araw na nagigising tayo, kahit alanganing oras, nakakagising pa rin tayo. Thank you kay Lord. I came from California, straight from Labo. Ayun po, magandang umaga po sa inyo lahat. At una po sa lahat, pagkasalamatan natin, siyempre sa Panginoon, yung nakarating po tayo dito ngayon, lahat ng ligtas. At last 2 weeks po, yung sobra po ako nagpapasalamat. At naipon po kami lahat ng magkakapatid dyan sa Labo. Birthday po ng mama ko, 77 years old na po ang aking mama. So naipon ko po sila lahat, yung mga kapatid ko. At maraming salamat din siyempre sa tulong din po nila, Boss Kalingap Rab, dahil kung hindi rin po nagkaganon yung channel ko, hindi ko magagawa yun, yung ipunin ko po silang lahat. Kasi mga kapatid ko rin, hindi rin mag-iba pang probinsya, mahirap din po yung buhay. Kaya tayo din yung nag-ano ng ibang pangailangan para makarating po sila dito. Kaya yun po, maraming salamat. Siyempre kala Boss Kalingap Rab, sa inyo pong lahat, sa lahat ng viewers. Thank you. Ayan, salamat Lord dahil binigyan nyo ng pag-asa ang buhay ko. Yan. Siyempre, may ginamit siyang tao. Siyempre, alam niyo na kung sino yan. Hindi dahil sa Panginoon, kung dahil sa Kanya, itinawid niyo yung landas ko na talagang hindi ko nararamdaman, hindi ko naranasan yung buhay na ganito dapat na dati ipangarap ko lang. At siyempre, ang ginamit ni Lord ay si Kuya Bal Santos Matubang at siyempre kay Kalingap Rab at sa lahat ng mga Kalingap. Talagang dati ay nangangarap lang ako na ganito na hindi ko naranasan. Dati na papayak ako. halos walang-wala kami, halos light-light na kami ng ibang tao na parang sabihin walang mararating ganun. Pero dahil sa inyo Lord, ginamit nyo rin ng mabuting tao para tumulong din sa mga kagaya kong mas nangangailangan at syempre at ibinabalik ko rin yun para mas makatulong pa na gawin din ang ginagawa ng tumulong sa akin. Yan, salamat Kuya Bal at syempre kay Kalingap Rab at higit sa lahat sa ating Panginoon na gumawa ng lahat. Maraming salamat. So thank you kay God, kay Lord sa dumaang buwan. And sa YouTube channel is consistent pa din. Talagang yung support ay hindi naman nagbabago. Kaya salamat dun sa mga patuloy na nanonood sa aking channel. At yun, salamat din na magkakasama pa rin tayo ngayon. Buo pa din ang grupo at nadadagdagan. Mas lalong tumitibay ang samahan, ang bonding. And thank you din na nandito na ulit si Kuya Brooks at masaya ako na parang okay na sila nila Kuya Bal at Tita Edna. Sana huwag na maulit yung mga issues nila magkakamag-anak. Yun lang. Sa akin naman, nagpapasalamat ako ay unang-una kay Lord, no? Kasi kahit papaano, kahit nagkakasakit man tayo pero saglit lang. Kaya alam ko na nasa atin si Lord. Sa ginagabayan po tayo dahil sa mga mabubuti pong ginagawa, no? At siyempre pangalawa kina Kuya Bal, kina Kalingap Rab at sa mga Kalingap partners. Kasi yung samahan po natin ay nandito pa rin kahit sino man pumapasok na anuman mga tao na gustong sirain ng Kalingap, walang nagpapatinag sa atin at tuloy-tuloy pa rin at salamat kasi tuloy-tuloy pa rin yung consistent naman yung channel ko at nakakatulong naman ako sa family ko. Yun lang po. Unang-una po ay nagpapasalamat po ako sa Panginoong Diyos sa biyayang natatanggap ko dahil sa biyaya na yon ay marami tayong natutulungan, marami tayong na share na blessing lalo na sa mga beneficiaries, doon sa mga natutulungan ko mga beneficiaries ko.
yun ay na-share ko po sa kanila yung blessings na natanggap ko. At pangalawa po kay Kuya Bal Santos Matubang, kay Ate Na Vlogs, at siyempre kay Kalinga Prab. Dahil po sa kanila ay nabago po ang buhay ko. So hindi ko maranasan ang ganitong buhay kundi dahil sa kanila. Taos puso pa ako nagpapasalamat po sa kanila, mga kalingap. At siyempre yung pamilya ko na laging nandyan, laging sumusuporta po sa akin. Laging nandyan sila sa mga mga ginagawa ko, laging nandyan sila nakasupport. At siyempre sa health ko, napapasalamat din ako sa Panginoon dahil sa maganda yung katawan ko at malayo tayo sa sakit para mas marami pa tayo magawa dito sa mundo. At siyempre, lahat yan ay pinagpasalamat ko sa Panginoon. Ako naman po pinagpapasalamat ko kay Lord yung panibagong pabahay natin na katatapos lang kay Joy. Ayan. Napakaganda. So kasi tapos na panibagong move on na naman tayo sa panibagong tutulungan natin. Kina Dara, Erica, at yung mga bagong tutulungan natin. Saka yung mga dati pang naka-line up. So yun po. Salamat sa provision ni Lord sa mga budget, pampabahay natin. Kasi yun naman po talaga yung kumbaga, yun yung goal natin yung goal ng Kalingap, yung mga pabahay. Kaya tayo nagsusumikap na magkaroon ng maraming views para sa mga pabahay natin. Kaya yun talagang basta tuloy-tuloy yung pabahay at malaking pasasalamat ko kay Lord. Thank you. Pinagpapasalamat ko kay Lord yung pinakasimple, yung araw-araw na binibigay sa atin. Nakukwento ko nga sa inyo noon na hindi ako ganun kalayo kapag nagpaplano ng buhay. Yung bawat buwan, bawat araw sa akin, biyaya ito ng Panginoon. Nagpapasalamat ako sa team na tuloy-tuloy pa rin tayo. Lumalakas, ang lakas nyo ngayong August, doon sa mga ranking, sa views. Yung consistency rin ni Rob sa kanya mga plano at kanya mga ginagawa, nahahawa tayong lahat sa health, sa basketball, tsaka sa mga videos. Nagpapasalamat ko yung kay Lord. Plus yung birthday ni Erica nun, yung 1 million na nagkaroon ako ng chance na mag-share dun tungkol kay Jesus na may million na nakapanood. Parang sa akin, through Kalinga Prab ay natupad yun. Yung parang dati inisip ko lang, mangyayari kaya yun one day na makapag-share kami. So parang bunga yun ito. Dahil kung hindi naman tayo nagaganito, walang invitation na gano'n. So nakakatuwa si Lord sa ganung pagkakataon. So meron ako sa inyo isang tanong. Bago tayo sa Bible study, may matatapos na ang taon. September, October, November, December. 4 na buwan na lang. Sa usapin ng goals, mahalaga yung public commitment and declaration. Nakakatulong siya. Pag nag-declare ka in public, para kang may commitment na gagawin mo yun hanggang dulo. So kung meron na lang tayong mga 120 days o 100 days na lang, how can we finish strong this year? Ano yung pwedeng isa mong goal bago matapos ang taon na naiisip mo pa? Kung meron kang pwedeng ma-achieve ngayong taon, anong gusto mong ma-achieve? At meron pa tayong 4 months. Sa spiritual, gusto ko talaga ma-achieve ko kahit isang book hanggang December, makapagbasa ako ng Bible. James? New Testament na lang hanggang December. Ay, di ko kaya yun. Kaya 100 days. Kaya. New Testament? At least isang book. Gawin mo New Testament para yung expectation mo. Hindi mo maaabot. Sa ilang book ka. Oo nga, nakailang books ka naman. Di ba? Mga dream high. Oo. Tapos sa akin naman personally, yung sana talaga ay makapagpasimula ako dun sa ko, at least makapabakod ako dun sa lupa. Para at least may makita na akong yun sa kasi nag-aim na din ako ngayon ng talaga kapag patayo kasi ako. Una-unang bas, hindi ko sana, dami ko sana papangarap. Pero siyempre dati wala talaga akong asa-asa yan lahat Tapos una-una hindi ko rin alam sa YouTube kung ano naman, 'di ba?
Pero dahil kay Kalingap Rab, dami, opo. Ngayon, dahil kay Kuya Rab, kay Kalingap Rab, kay Kuya Bal, gawa sila ng channel ko, yung hindi ko na alam-alam. Pero ngayon, inauna ko po yung tinatupad ko, yung talaga gawin ko ito na lahat na may yung sa una, bisyo ko yung gabi-gabi. Unti-unti, tinatigil ko na. Wala na. Tapos mabalik ako sa gym na lasama naman ako na gym. Yun yung una ko. Bisyo. Bisyo? Oo, diba? Opo. Yan na yung ko talaga. Kaya, opo. Hindi, kaya. Baka hindi naman abot. Pero ko, nung isang salita lang sabi December hanggang kaya, gagawin ko yan. Tapos yung pangalawa, opo. Tapos yung pangalawa, na hindi ko rin dati kaya na papasayahan ko yung bata. Kahit nawawala kami, mabait yung anak ko. Pero gusto ko, mahigit pa, binabigay ko sila na pasayaan. Pero hindi naman ito hanggang December lang. Nung sa lifetime nila, yun lang po. Ako siguro ano daw? Hindi, yung siguro pas yung yung goal ko, yung luti ko doon sa katabi nila Kuya David. Sana mabayaran ko na ng buo. Tapos yung isa po yung konti na lang naman ang balance ko, konti na lang. Tsaka isa pa pas yung aking mga dalaga, masyado na kasi maramdamin eh. Parang konting lang, gusto ko siyang makaharap mo yung dalawa kong anak na dalaga. Kasi parang kunting lang, madali silang yung maramdamin ba? O parang ganon, tapos bigla na lang iiyak. Parang emotional masyado. Parang siguro kailangan mapalapit kay Lord. Kasi sa tingin ko ganon ay, kunting lang, marinig ko na lang umiiyak. Na wala naman dahilan, kumbaga mababaw na dahilan. Isa rin yun sa ko sana maging okay na. Opo. Yung aking bunso at saka, opo. Yan lang po. Ang goal ko po ay yung yung hindi man alam ng magulang ko to, yung pinag-iipunan ko rin yung para sa kanya, yung luti din po para sa magulang. Kasi ang mama ko nakatira lang po sa sa gilid ng irrigation. Kaya yun yung pinag-iipunan ko rin para kahit paano, kahit munting kubong pagawaan ko siya na hindi na malayo dun sa irrigation po, no? Kasi delikado po doon ay. So medyo kaya yung 4 months na yun Sa tulong po ng mga viewers siguro. Saka ni Boss Kalingap Rab din. Yun din po yung ko. Di alam ni mama yan, sabi ko nga kung surprise ko na lang siya. Siyempre yung pamilya ko rin po sa Bulacan, maayos ko rin po yung akin doon At siyempre, yun lang po. Salamat po. Boss. Ayan, good morning po sa lahat. Walang kumbaga, kaya ako naririto sa Dait, isa lang yung ko. Yung mga napending kong tutulungan doon sa Kamsur ay hindi ko na nabalikan gawa nung wala nang pang kaya humingi rin ako ng lakas dito para kung sakaling mabuhay ulit yung ko, yung dating bumalik yung dating views ko ay mabalikan ko sila at magkaroon ng pag-asa. At syempre sa family ko rin, yung pinaka goal ko rin na maging maayos din yung magkaroon din ng sariling bahay. Salamat. Wala pang bahay. Pero 10 na yung pabahay. Goal ko, lang, as is lang. Kung ano yung nasimulan ko, pagpatuloy ko lang yung kasipagan, mas lalong sipagan, maghanap ng tulungan or mag-upload daily content. Goal ko hanggang end of the year na tuloy-tuloy lang. Tapos, mas gusto ko improve pa yung yung skills ko or yung the way ko sa pag-vlog is ma-enhance pa. Yun yung goal ko. Sa akin naman po ay ang goal ko ay maumpisaan ulit yung bahay ko, pagpatuloy ko ulit yung bahay ko doon sa nasimulan ko doon sa amin sa Cagayan, para kahit papaano, kahit marami pang kulang, kailangan kong umpisan ulit para kahit papaano unti-unti po na matatapos Sa pangalawa, at least sa October siguro makakasama ko na si Mrs. ko. Ayan. Dito o saan man sa Cagayan kasi uwi po siya ng October
Saka pangatlo, gusto ko rin na ma-surprise sa visit o ma-meet yung anak ko kasi na-miss ko ilang years na po. Ilang years. Hindi naman po nanonood yun pero ang tagal na since 7 years pa lang siya noon. Punta mo dito. 7 years tapos 7 years nung last kami nagkita po, 7 years ang taon niya. Tapos ngayon is 17 years old, mag-18 years old na. Yun po ang wini-wish ko na iso-surprise. Yun ang gusto kong ma-surprise siya na makita. Hanggang matapos tong December. Yun lang po. Siyempre yung goal ko na makatulong sa tao, gusto ko po na ma-improve pa yung at lalawak pa ang aking matulungan sa gamit ng yung Team Kalingap. Dahil kapag uwi man ako sa amin, dadalhin ko po ang Team Kalingap. Kasi itong sinimulan po ng Team Kalingap, maganda po ito. Yun lang po. Ang goal ko sa parating na December at sana ay marami pa akong matulungan na mga mahirap na nangailangan ng tulong kasi yun talaga ang goal ko. Sana maibigay ko lahat ng mga kahilingan nila, lahat ng mga gusto nila na maibigay kong tulong, sana maibigay ko. At syempre yung pangarap ko rin na magkaroon ng lote dito sa Daet kasi parang nakita ko sa Daet dito talaga maganda panghabang buhay na. Parang gusto ko dito na ako titira talaga habang buhay, lifetime kasi dito ko nakita yung future ko. At saka at syempre gusto ko ring makasama ko yung anak ko at dito ko na paaralin yung anak ko. Kasi yun talagang dream ko na sana kahit wala man akong partner in life kahit wala kung darating man yun, yan ipapasalamat ko sa Panginoon. Sabi niya may future. At syempre yun talaga talaga yung pangarap ko na makasama ko yung anak ko dito sa Daet. So yun talaga ang ko para at syempre kung may darating man sa buhay ko, sana darating man, pasalamat ko sa Panginoon. Pero wag na nating kasi kusang darating lang yun wag na nating yung so yun lang ko goal ko sa yung darating na December. Lapit na yun, kuya. 4 months na lang. 4 months. Kalinga Ako naman yung talagang church na matapos na. Yun talaga, ha? This year daw, ang sabi, mga November, December siguro. Kaya na yun. September, October, November. Kahit kahit yung church lang, kahit yung mga rooms, basta tapos na yung loob. Yung church tapos, yung makapabahay ako, matapos yung kay Eric at Dara, ngayong yung bago mag-December para sa December, sa darating na Pasko, maganda yung celebration nila. Pero medyo mahirap din yun at may nakalina pa. Siguro ang possible yung kay Erica kasi siya yung nauna baka matapos yung kay Erica bago mag-end yung December. So sana yun yung kumbaga goal ngayong bago mag-end yung December. Palakpakan natin, antindi ng kanyang mga goal. Church, yung mga bahay, at mapasaya itong mga beneficiaries, plus yung mga bago pa na darating. Sa akin, simple lang, medyo mababaw. Last year pa hindi ko to nagagawa, so hopefully magawa ko this year. Yung nakakapag-upload lang ako 2 videos a month So, sayang daw. So, dapat hanggang December, magawa ko yung nagagawa ninyo na kahit daily makagawa. Every other day. And then, di ko rin magawa yung last year pa nila na gym. Hopefully, magawa ko na rin siya hanggang December. So, ang pinaka-goal ko lang, December 31. Siguro sa tulong nyo rin. Meron ako ngayong, I think, 59,000 subscribers. Sana mag-goal ko yung 100K. Baka imposible yon, pero may 4 months pa naman. So, baka. Kaya yun. 100,000 upload lang. So, kaya nga. So siya po Bible, ako daily video. Bargain. So
Maiksi lang po yung verses natin ngayon. Itutuloy natin yung nakaraan. Natatandaan nyo ba yung last lesson natin? Si Jesus, pinakita niya yung example niya ng leadership. Naghugas siya ng... Ay, wine pala yung huli. Pero yung bago yon, yung naghugas siya ng paa ng disciples. So itutuloy natin yung leadership series. 4 lang to. Paano ang leadership sa buhay ni Jesus. Ngayon po, punta kayo sa Mark chapter 9, verse 30 to 35. So, ang title po natin ngayon, Who is the Greatest? So, sa mundo, pinag-uusapan ng GOAT di ba? G-O. Greatest of all time. Pinag-uusapan sinong greatest president, greatest basketball player, soccer player ba ang tawag doon? Football, di ba? Soccer sa US. Artista, sino yung greatest, di ba? Laging meron silang sinasabi. So dito sa babasahin nyo, medyo pinag-usapan din niya ng mga disciples kung sino yung greatest. At ano yung sinabi ni Jesus? Mark 9 verse 30, umalis sila roon at nagdaan ng Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao. Sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya ang anak ng tao ay kanulo ay papatayin, ngunit muling mabubuhay sa 3 araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot na naman silang magtanong sa kanya. Dumating sila sa Capernaum nang sila'y nasa bahay na. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano ba ang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila makasagot sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi sa kanila, ang sinumang nagnanais maging una at dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Muling binanggit ni Jesus ang kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Pag-alis nila roon, nagdaan sila sa Galilea. Ayaw niyang malaman ng mga tao ang kanyang kinaroroonan. Dahil tinuturuan niya noon ang kanyang mga alagad na ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga tao at ipapatayin. Ngunit siya ay mabubuhay muli pagkatapos ng 3 araw. Ngunit hindi nila naunawaan ang kanyang sinabi at natatakot din naman silang magtanong sa kanya. Dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano ang pinagtatalunan nyo sa daan? Di sila makasagot sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi sa kanila, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Okay, ang babasahin ko naman po ay Mark 10:43 to 44. Napag-usapan natin to dati. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod nyo. At ang sino mang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Diyan sa Mark 9:30 to 35, ano yung pwede nyong maging lesson sa leadership na gusto ni Jesus na meron tayo? O matututunan nyo kay Jesus sa pagiging leader niya? Sa akin po yung last verse, yung 35, yung sinabi niya doon na ang sino mang nagnanais na maging una ay dapat maging huli sa lahat at maglingkod sa lahat. So parang leader is parang if you want to lead, dapat kumbaga nasa huli ka, humble ka, humble. At isa lang, hindi lang parang humble yung nakikita, parang leader to lead talaga. Kumbaga, if gusto mo maging leader, pakita mo yung nagpapasunod. Dun sa ni Lord, dun, Jesus ay parang gusto mong maging una, nasa huli ka. Kumbaga, pagbibigyan mo sila lahat. Kasi lahat ng nagpapakataas ay binababa at ang nagpapakababa ay tinataas. Parang nire-reverse ni Jesus. Para sa akin naman,
parang maihentulad ko siya sa isang kapitan ng barko, yung leader. Parang bago siya maging safe, dapat kailangan safe muna yung mga mga pasahero niya, 'di ba? So hindi siya ang unang magiging safe, dapat mauna yung kanyang mga passenger bago siya. Parang ganun, yung handa siyang maglingkod para sa iba. Pero siya yung leader, siya yung nagpapatakbo ng barko. Pero pagdating sa sa safety, sa responsibilities, siya dapat yung siya yung huli. Uunahin niya yung kanyang mga alagad na maging safe bago siya. So napakahirap nun. Responsible. Parang ganun. Grabe yung being leader ay may malaking responsibilidad, may sakripisyo, and yun nga, may humility. Salamat. Pero ko na lahat na po nabasa ko yung para kita ko dito kasi yung isang team leader napakita niya na sa kanya kahit dami ng tao na pagagalit sa kanya o kung ano naman mga yung team leader hindi siya na mga isip na gagalit o pikunan, di ba, para normal lang na ipakita niya na para pasunod sa kanya. Yun yung ko na tingnan ko na hindi na siya mga gagalit kahit pinapalo niya na ng bandang huli, hindi pa rin siya na gagalit sa tao na mga Pre, yun na yung talaga main ng team leader na para kikita niya na mabait. Yung iba kasi medyo mayabang sabi nila, alam naman namin na lahat na ariyan, kaya ko gawin ganyan. Hindi siya nagagawa na kahit kaya dami na naman sinasunod sa kanya. Ayun lang po. Kung napansin nyo po, pag sa mundo, para maging leader, para maging accomplished leader ka, dapat marami kang ma-accumulate, marami kang ma-achieve. Sa mundo natin, iba rin ang value system. Position, power, prestige, at saka pribilehiyo. Hinahanap yun ng mga tao. Pero ang sabi ni David, parang si Jesus, ini-reverse niya. Hindi sa dami ng naglilingkod sa'yo, ang isang magaling na leader ay kung gaano karami kang pinaglilingkuran. Hindi din sa dami ng na-accomplish, kundi sa dami ng paglilingkod. At nakakatuwa yun na magagawa mo lang yun, doon sa sinasabi ni Kalinga Prab na dapat may humility ka. Dapat naiintindihan mo na minsan magpapahuli ka. Napansin niyo pag minsan may leader o kaya tatay, pag may kainan, hindi siya yung unang pinapauna yung mga anak. Pinapauna yung anak o huli pa siyang kakain. Alam natin yon. Pero sa mundo minsan nag-uunahan sinong dapat number 1. Kahit na may maaapakan, kahit na may mamamanipulate, kahit magko-corruption. Kumbaga nasisira tayo dun sa hinahabol natin. Tapos si Jesus binaliktad niya. Kung gusto mo maging una, dapat doon ka sa huli. At one day, sa mundo man, marami kayong makikita ngayon na sisikat. May mga sikat na makapangyarihan na masasamang tao din, pero sa dulo magkakaalaman ng lahat. Yung mga hindi natin napapansin sa mundo, baka sila pala yung sasabihin na pinakahigit sa kingdom of God. Ito po yung warning ngayong umaga. Ang warning sa umagang ito, baka nakakalimutan po natin, kung ikaw anak ng Diyos at sumusunod ka kay Jesus, merong kingdom siya. Siya yung hari di ba? Kingdom of God. May tendency magbibuild ka ng sarili mong kingdom. Yun yung mundo Magbibuild ako ng sarili kong pangalan, sarili kong impluwensya, hanggang magiging focus mo, sarili mo. Kaya mahirap yung sinabi ni Jesus kasi binabaliktad niya na ang magaling is hindi na yung ikaw yung dapat nakikita, si Lord na yun. Actually, yun yung word behind doon sa sinasabi ni Kalinga Prab sa video siya, di ba, sa dulo? To God be the glory. Dapat si Lord ang mas makita at ako lang yung ginagamit niya na instrumento ng pagtulong, pero hindi lahat ng glory sa akin. Binabalik kong, kumbaga nga, ang isang believer daw ay parang buwan sa araw. Reflector. So, kuwari, yung ginagawa ni Rab is nire-reflect niya yung character, yung puso ng Diyos sa iba. Yun yung parang maganda na maging heart po natin na si Lord muna, more of you God, less of
me. Ano pa po? Siningit ko lang naman yun. Baka may nakita pa kayo dyan. Paanong leader nyo nakikita si Jesus? O anong gusto niyang maging leader tayo? Yung napansin ko dito bilang isang leader, kasi dapat kapag leader ka, dapat may paninindigan ka, may sarili kang prinsipyo at kaya mong hakuin lahat ng pagkakamali ng mga tao mo at kaya mong ipagtanggol. Dapat mapakumbaba ka sa lahat ng bagay. Kasi dito nga napansin ko na parang nire-reverse niya. Nire-reverse niyang dapat mapakumbaba lang siya para sa ganun ay one day at titingalain din siya. So, dahil sa mga ginagawa niya, sakripisyo niya, dahil sa mga kagagawan ng mga nasa baba niya. Kasi siya bilang isang leader ay ganun po ang ginagawa niya. Sasacrifice siya para sa mga tao o pati buhay. Opo. Oo. Sinasakripisyo niya yung sarili niya para sa mga tauhan niya. Yun lang po. Baka may gusto po pong umabol kahit observation o nagustuhan nyo dyan sa binasa? Ayan, ang nakikita ko dito sa bilang isang leader, parang nararanasan niya muna maging isang maliit. Kumbaga, ayan, pinakamababa. Kaya paano ka magiging isang leader kung hindi mo nararamdaman na maging mababa? Ayan, pagiging Kaya bago maging leader, mararanasan muna na maging nagsimula ka sa maliit hanggang sa malaki. Bumagsak ka man, hindi kumbaga nararamdaman din nila na bilang isang maliit na leader ka dahil feeling nila na parang kumbaga bilang isang leader madali kang malapitan, katulad yung yun yung ko dito sa Salamat. Gusto ba pong humabol? Ayan, so Galatians chapter 5 verse 14, may term na ginamit, serve one another in love. So parang pwede nating idugtong na ang magandang paglilingkod yung may pag-ibig. So sa Bible po, sa King James Version, 6 times lang sinulat yung word na leader. Pero laging ang sinasabi, di ba, servant. Moses, the servant of God. Hindi naman leader of God eh. Parang si Paul. Paul is a slave or servant of God. So, ganun pala sa atin po. So, ang maganda maging loving tayo na servant. Kahit ni-reverse ni Jesus ang leadership na parang kung gusto mong sumikat, maghanap ka ng mga hindi sikat na ginagawa. Maging faithful ka, maging humble ka, itataas ka niya. Pero si Jesus, hindi lang siya nag-utos. Nagbigay siya ng example. Siya muna yung nagpakita na mamamatay siya para sa iba. Magmamahal siya para sa iba. Hindi siya masyadong kaya niya magpasikat nun eh. Diba? Pinakita niya yung humility. Pero siya ang kinoconsider po ngayon even ng secular world na the greatest leader of all time. And probably the greatest servant of all. So, siya po yung nagbigay ng example. Sana maging example din po natin siya. Magiging leader din kayo or leader na kayo ngayon ng iba't ibang grupo, pamilya, kamag-anak, barangay nyo, at yung mga tinutulungan nyo ngayon. Sa channel nyo, tama si Ramdon, sa channel nyo, influencer na kayo. Leader na kayo. Napapanood kayo. Yung pananalita nyo, yung ginagawa nyo, yung pagsasayaw nyo, lahat yon, Kaya natin to ginagawa. Ang tawag ni Rab, di ba, discipleship. Ang sabi ni Jesus, go and make disciples. In simple terms, tutulungan natin ang isang tao how to follow Jesus. Ibig sabihin, hindi ako nagtuturo every week po para kayo may matutunan. Ang prayer ko, matulungan ko kunwari si David, si Rab, paano maging obedient kay Lord, paano sumunod sa Kanya. At yung buhay natin, one day, haharap sa Diyos, paano rin natin siya na-represent sa ating mga channel, sa ating pamilya. At natutuwa po ako sa Bible study natin kasi lumalabas minsan, nagsasabi si Kuya Robin,
na gusto niya na maituro to sa kanyang mga anak, yung values ng Word of God. Nasabi kanina ni Kuya Pure Health na ang gusto niya yung mga anak niya mapalapit sa Diyos. Yun na yung bunga na gusto makita ni Rob sa Bible study na to. Na nung una, para lang sa kanya, para lang sa grupo, ngayon pati sa mga nanonood. At ang dami po nagchat-chat. So sorry po, mabagal ako mag-upload. Pero ang dami nag-aabang nito. Sobra. Nagchat-chat sila, nagko-comment. So maraming salamat kay Lord. Nanonood talaga sila hanggang dulo. Pero hindi lahat ng Bible study sa internet sikat. Natutuwa lang ako kasi parang ministry nyo na rin to sa marami. Kasi nakikinig sila sa sinasabi nyo. Nakikita nila yung transformation na ginagawa ni Lord sa buhay natin. At napagpapala rin sila. Ang sinasabi nga nung iba hindi sila minsan makapagsimba sa malayo, nasa ibang bansa. Diba? May mga pasok pag linggo. Nakakatulong daw tong Bible study sa kanila na para rin silang nakasimba o nakapag-aral ng Word of God sa isang linggo. So maraming salamat sa inyo. Salamat na bukas ang inyong puso sa pagbabasa. And sana, hindi pa huli ang lahat, may 100+ araw pa. Pwede ba ipag-pray nyo kay Lord na totoo magbasa tayo ng Bible araw-araw? Kahit pa konti-konti, pero araw-araw. At yan, goal daw ni David at dapat goal din ni Rob. Goal ko talaga yung matagal na. So, dapat... Ay, di. Kaya nga, hindi namin sasabi sa sobrang hihiya. So, secret goal na yun. And I pray, pag nag-testify tayo at the end of the year, Pastor, yung hindi namin magawa na magbasa ngayon, na-enjoy na namin ulit. Kasi may mga nagtatanong, di ba, paano nangungusap ang Diyos sa ating panahon? God is still speaking to us daily through God's Word. Pag binuksan niyo po ang Bible, it's like Jesus speaking to you. Kasi Jesus is the Word sa John 1 verse 1. So, maraming salamat po sa inyong week na to. Ang lesson natin sino ang greatest? Nasa verse 35 yata. Pakibasa nga yung verse 35. Naupo si Jesus sa tinawag ang 12. Ang sino mang nagnanais na maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Kaya pala ng maraming tao maglingkod din sa marami. Pero ang pagkakaiba nung ine-expect ni Jesus na paglilingkod is pag ikaw naging leader, bibigyan kanya ng Spirit of God para mabago yung buhay mo. Dahil hindi nga natin kaya magbago So sa kanya rin manggagaling yung kakayahang mabago yung sarili natin. So, kailangan natin ng anointing at yung anointing na yun manggagaling lang sa Holy Spirit. So, kaya ang prayer ko, matupad nyo lahat ng babalikan natin tong video na to at the end of the year. Sana half nung inyong mga goals ma-achieve nyo po. Sige, let's pray po. Lord, thank you sa araw na ito. Salamat sa mga bagong refreshment na natutunan namin. We pray na ma-apply namin ito, Lord God. And I pray for each and every one of us, Lord God, na patuloy mo kaming ingatan. Give us more comfort, Lord God, sa mga nararamdaman naming inanakit, especially kay Kuya Robin, Panginoon, pagkamatay ng kanyang aso, Lord God. Pray for comfort and love, Lord God, na ipagkaloob mo sa kanya. At ingatan mo kami sa araw na ito at sa mga araw pang daraan, Panginoon. Ikaw po ang aming papupurihan at pinapasalamatan, Lord God. Salamat po, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless po. God bless sa inyong mga lakad ngayong araw. Please subscribe! YouTuber. Salamat po sa inyo. Thank you.